Sunday nung araw na to at maaga nga sana ako nagising para maaga rin ako makapag-asikaso. Yun nga lang medyo malakas yung ulan kaya naman pagkatapos ko mag-init ng tubig pumasok nga uli ako sa kwarto para bumalik sa paghiga at antayin ko na nga lang na tumila ang ulan. Total Sunday naman sinamantala ko na nga na tanghali na bumangon at nung maliwanag na medyo tumila na nga rin yung ulan at nagsaing na nga rin ako. Pasensya na nga pala sa kaldero ko at ako wala pang linis yan. Wala na nga rin kasi ako masyadong time gawa nga ng trabaho. Maaga nga akong papasok ngayon kasi katulad nga nung sinabi ko dun sa aking last video, meron nga kaming delivery ng chicken. Kaya naman 7 AM ako pinapapasok dahil nga yung mga iluluto namin chicken kailangan pang i-prep bago yun isalang. At ang buong akala ko sa last video na yun, natapos nga ako maghugas ng plato, yun pala hindi. Ayan kasi, hindi agad nag-e-edit ng video, nakakalimutan na tuloy yung pagkakasunod-sunod ng ginagawa. So, ito na nga, tinapos ko na to kasi baka abutin na naman to ng kinabukasan, Diyos mio. Medyo maulan-ulan pa rin naman, pero hinayaan ko na nga yung sarili ko na magpaambon kasi maliligo din naman ako bago pumasok. Nung natapos ko rin naman to paghuhugas, nagkape na nga rin ako at diretso na rin naligo. And then fast forward na nga, eto nakabihis na ako at paalis na rin ako. Binilinan ko na nga rin si Kuya Wilt ng kanyang mga gagawin dahil linggo naman ngayon. For the lakad nga muna tayo palabas. At doon na nga lang sa may kanto mag-aantay ng tricycle. Tingnan nyo naman kung gaano kaputik yung daanan namin. Nag-tricycle na nga ako kasi ilang minuto na lang, alas 7 na. Diyos ko po, late na naman ang lola nyo. Binigay nga pala sa akin yung duplicate ng susi nung araw na to kasi linggo. Magsisimba pa sila sir at si ma'am bago sila pumunta sa store. Yun nga lang kasi kailangan pa ng preparation ng mga iluluto naming manok kaya kailangan nga mas maaga ako. Madalas kasi talaga kapag linggo nalilate sila sir kasi nga yun na lang yung time nila para sa family time at syempre nagsisimba nga din sila. At dahil ako nga lang mag-isa ngayon makakapag-film nga ako ng mga ibang ginagawa namin dito sa loob. Syempre una sa lahat kailangan nga magsuot ng apron at saka ng hairnet. At eto nga pala yung mga chicken na kailangan mo nang i-prep bago iluto. Syempre, hindi ko ipapakita sa inyo kung paano i-prep yung mga yan dahil privacy na yun ng may-ari. After ko mag-prep, eto nga, tinusok ko na nga rin yung mga pang-roasted na chicken at inilagay ko na nga rin sa oven. Pagkatapos naman magsalang ng mga roasted chicken, kailangan na malinisan itong mga fryer. Itong isang fryer kailangan na palitan yung mantika, kaya naman nilinisan ko at pinalitan ko nga yung kanyang mantika. Kapag kasi amoy sunog na yung mantika at yung chicken na sinasalang namin hindi na namin ginagamit pa yung mantika na yun at pinapalitan na namin ng bago. Pagkatapos ko ang maisa lang yung roasted at yung mga fried chicken, mag-aasikaso naman ako maglagay nitong mga foil sa warmer. Ito kasing foil yung magsasalo ng mantika galing sa fried chicken. At naglalagay naman kami ng Manila paper para dun sa lalagyanan ng roasted dun sa pinakailalim. Habang nakasalang kasi yung mga fried chicken sa fryer at yung roasted chicken hindi ka pwedeng nakatunga nga lang habang inaantay mong matapos yung timer. Syempre, kailangan maging productive pa rin at humanap ng gagawin kapag may bakanting oras. Dahil maaga nga akong pumasok, maaga rin nga akong umuwi. Alas 4 pa lang ng hapon ito at tirik pa nga yung araw. Pero ako naglalakad na pa uwi at dahil Sunday nga ngayon, syempre sahod. Kaya dumiretso na rin akong pumunta sa grocery para bumili ng mga pangangailangan namin sa kusina at pambaon ng mga bata. After ko mag-grocery, dumaan na nga rin ako sa palengke para bumili ng aming pang-ulam. Dumaan na nga rin ako dito sa tindahan ng feeds para bumili ng pagkain ng aming mga pato at nakakita na nga rin ako nitong walis tingting. Susubukan ko lang naman kung masipag tong walis na to. At dahil medyo mabigat na nga yung aking mga bitbitin, nag-tricycle na nga lang din akong pauwi. Pagdating ko nga sa bahay, agad ko na nga rin inasikaso yung aming pang-ulam. Bumili nga lang ako ng karne ng baboy at ng mga gulay na pang sahog kasi magsisinigang naman ako. Sa store kasi palaging masarap yung ulam namin, kaya naman naiisip ko yung mga bata na palagi na lang prito yung kanilang ulam kapag ka naiiwan dito sa bahay. Kaya naman naisipan ko nga na bumili ng karne ng baboy
baboy at hatiin ito sa dalawang putahe, isang sinigang at saka isang adobo. May pasok kasi kinabukasan, kaya naisip ko na yung adobo na lang yung pambaon ni Kuya Vilt bukas. Hindi ko na nga rin i-explain sa inyo kung paano yung pagluluto ko nitong sinigang kasi alam ko naman na may sarili-sarili na tayong version ng pagluluto ng sinigang. Kaya eto, panoorin nyo na nga lang yung aking version kung paano ko nga siya lutuin. Pagkatapos ko ding mailuto tong sinigang, dumating naman si Kuya Vilt galing na Macau at medyo marami-rami nga rin itong mga isdang nakuha niya. Habang nililinisan niya yung mga yon, minarinate ko na nga rin itong kalahati ng karning baboy na nabili ko. Minarinate ko nga siya para hindi naman siya masira kinabukasan. Nilagyan ko nga lang siya ng bawang, toyo, konting kalamansi at saka asukal. Nilagyan ko rin naman niya ng konting paminta at pinaghalo-halo ko nga lang na maigi. Tapos sinakpan ko na rin pagkatapos ko siyang mahalo. Pagkatapos ko namang mamarinate itong mga karne ng baboy, pinirito ko na nga lang din yung nilinisan ni Kuya Vilt na nabaw niyang isda. Pwede namin pang ulam to sa mga susunod na araw para medyo makatipid naman. Malaking bagay din talaga kapag nakakabakaw si Kuya kasi kahit papano meron kaming pang ulam at nakakabawas na sa mga gastusin dahil hindi na namin kailangang bumili pa. Pagkatapos ko mailuto yung prito, inayos ko na nga din itong mga pambaon ng mga bata na binili ko. Mahirap din naman kasing kunin ito kapag nasa plastic pa nila, kaya nilalagay ko na nga lang din dito sa Tupperware. Pagkatapos ko ring maisalansan itong mga biskwit sa kanilang lalagyan, nag-proceed naman ako para magbabalot ng mga notebook ni Kuya Vic. Grabe, no? Kahit pagod tayo sa work, kailangan pa nga rin natin magpaka-hands-on pagdating dito sa bahay. Tignan nyo naman, at yung pantalon na nga lang yung napalitan ko at nagpalit ako ng short, pero yung damit ko, yun pa nga rin. Sa dami ng gawain natin bilang nanay, kahit pagod na tayo, pinipilit pa nga rin nating tapusin. Lalo na kapag ganitong katulad ko na wala namang ibang aasahan dahil nasa dayo nga yung trabaho ni bossing. Anyway, hanggang dito na nga lang po muna ang aking video dahil hanggang ending nito nagbabalot na nga lang ako ng notebook. Until next video po, thank you for watching!